Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan po natin itong mainit na issue na naman po. Naku, mukhang madi-disqualify si Tulfo. Yari kang bata ka. Mukhang mayayari ang mga Tulfo. Mukhang sila ho ay hindi pa makakasama sa eleksyon. Ano po ba ang balita tungkol dito? Pag-usapan po natin yan, ha? Kasi matindi ho ito at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit meron ako na ibang naaamoy dito eh. May naaamoy ako dito hindi maganda. Maniwala kayo sa akin. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yung naaamoy. Alam ko na yung mga ganitong style eh. Alam ko na yan eh. O, pasok. O. Ngayong araw na ito, iraraffle po natin ang kaso, katulad din ng mga ordinaryong kaso na meron sa COMELEC para mapunta sa isang divisyon ng COMELEC. Iraraffle ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyon na kanilang natanggap kahapon laban sa 5 miyembro ng pamilya Tulfo. Ito ay para malaman kung alin sa 2 dibisyon ng komisyon ang hahawak sa naturang kaso. Layo ng petisyon na idiskwalipika ang kandidatura ni na ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at Ben Tulfo na kapwa kandidato sa pagkasenador. Gayon din ang kapatid nitong si Wanda Tulfo Teo na nominee ng Turismo Party List at ang re-electionist na asawa at anak ni Senator Raffy Tulfo. Ayon sa petitioner, disqualified ang mga ito sa ilalim ng Article 2, Section 26 ng Saligang Batas na nagbabawal sa political dynasty, gayon din sa issue ng pagiging natural-born citizen o citizenship. Sinasabi po niya na ito ay pinagbabawal ng Saligang Batas natin and therefore dapat hindi payagan sapagkat yung mga tumatakbo ay related sa isang incumbent na senador, si Senator Raffy Tulfo. Meron din po nabanggit na isang paragraph doon patungkol sa issue ng citizenship. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dadaan sa isang normal na proseso ang kaso ng mga Tulfo. Pagkatapos na mairaffle ang kaso, maglalabas ng summon ang dibisyon para sagutin ng mga respondent ang reklamo. Kaagad na mag-i-issue yung naturang dibisyon ng summons na tinatawag upang pasagutin sa 5 araw ang mismong mga respondents para doon sa kanilang hinaharap na disqualification cases. Kapag nakasagot na ang mga respondents sa loob ng 20 araw, ay inaasahang maglalabas na ng desisyon ang dibisyon. Tiniyak ni Garcia na tatapusin nila ang kaso bago ang halalan sa Mayo hanggang sa Antbank level. Ibig sabihin, kapag natapos sa dibisyon, maaari pa kasing umakyat sa Antbank ang kaso. Dahil kasama po siya sa isang petisyon, ang magiging desisyon namin ay isang desisyon sa buong petisyon na po sa lahat ng mga kumakandidato po na yan na miyembro po ng isang pamilya o magkakamag-anak. Ganyan po ang treatment. Nilinaw ng COMELEC na hanggat hindi pa pinalang desisyon ay mananatili ang pangalan ng mga ito sa balota, lalo na at nasimulan na ang printing. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Ayan, ayan, pag-usapan na po natin yan, ha. Ito pong issue na to. Una-una, alamin po ba natin, sino po ba yung nagdemanda? Okay? O nag-file ng disqualification case. Okay? Una-una sa lahat, etong naghain na to, yung pangalan niya si Attorney Virgilio Garcia. Okay, sino ngayon to si Attorney Virgilio Garcia? Etong si Attorney Virgilio Garcia, siya lang naman ay tumatakbo rin bilang kinatawan ng Quezon City laban kay Representative Ralph Tulfo. Alam ko na eh. Para hindi halata eh, idinamay mo yung buong Tulfo pero talagang kalaban mo si Ralph Tulfo. Etong abogadong to medyo may problema tayo dito eh. Alam nyo kung bakit? Kasi napaka-importanting maunawaan natin mga kababayan. Yung kanyang sinasabing sa Article 2, Section 26 na kung saan pinagbabawal ang political dynasty. Malaking problema natin dyan. Okay? Malaki ang problema natin dyan dahil una sa lahat, yan po ay nasa konstitusyon natin ngunit wala pang enabling law. O ibig sabihin kung papaano ang detalye ng batas na ito. Importante ko kasi yan. Nandyan lang yan bilang parang gabay na bawal yan bawal na yan. Pero ang tanong, sino ba yung mga yun? Ano ba dapat, paano ipapatupad yung batas na yan? Yun ang tinatawag na enabling law. Ano yung details nun? Wala pa po yan. Yan ang malaking problema niyan. Ngayon, sino ang gagawa nun? Walang iba kung hindi ang mga congressman natin, senators natin, na kung saan puro political dynasty.
Yun ang problema dyan. Ang matindi pa ho dyan, ito ho, sana kung galit lang siya kay Ralph Tulfo, sana yun na lang ang pinagdiskitahan niya. Hinanapan niya pa ng kung ano-anong kaso na ano-anong disqualification case. Uy, Attorney Berhilio, desperado ka? Alam mo ba dahil sa ginawa mong yan, lalong mananalo yung Tulfo? Baka naman kasi yan lang ang tsansa mo. Alam mong yan lang ang tsansa mo na manalo. Ma-disqualify. Kasi alam mo matatalo. Ako, again hindi ko kinakampihan ng Tulfo. Alam ninyo, binabanatan ko minsan si Erwin Tulfo, binabanatan ko minsan si Rapi Tulfo, maging yung anak niya. Di ba? Alam nyo yan, binabanatan natin yan. Kaya lang, mga kababayan, may naaamoy ako kasi dito Una, politika ho ito. Halatang halata. Politika ho itong ginagawa niyang ito at dinadamay niya yung entire Tulfo, which is mali. Bakit to kanyo? Kasi alam nyo, yung mga ganitong style, alam ko na naman ang pahihitnan niyan, ang ending nito Sa pool na naman ng mga Duterte dito. Bakit? Sila mga Duterte ganun din Di ba? Andiyan si Sara Duterte, yung kapatid niya, congressman, yung kapatid niya, mayor, yung tatay niya, dati presidente. Di ba ho? So, dati nga, nagkasabay-sabay silang apat So, pag yan sinabing, bawal lang ang political dynasty, ganyan-ganyan. Di sa pool na mga Duterte dyan. Kaya malaking katarantaduhan na naman to Alam na ho natin yung mga ganitong klaseng style Style nyo, bulok. Sa totoo lang, style ninyo, bulok pakinggan natin itong si Ben Tulfo kung ano sinabi niya tungkol dito. Kasi importante maunawaan natin to Everybody's entitled to his opinion. Pero ako, pabor ako sa anti-political dynasty. Ngayon, doon sa sinasabing disqualification case sa amin, partikular ako, si Ben Bitag Tulfo, hanggat hindi malinaw yung batas, hanggat hindi lumabas yung sinasabing batas na magmumula sa Kongreso, Senado, maraming nag-attempt na rito. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ma-implementa. Siguro hindi pumakas. Eto kahit nga po si Senator Ben Tulfo, Senator, hindi kasi panalo na ito. Si Senator Ben Tulfo, sa tingin ko, tingnan mo siya mismo against sa political dynasty. Ayaw niya yan. Ang problema, walang enabling law. Importante kasi enabling law na tinatawag Paano may papatupad? Ano yung guidelines niya? Anong definisyon ng political dynasty? Ito ba ay when you say political dynasty, yung lang bang lugar lang na yon? Halimbawa, sa isang sa Cebu, yung magkakapatid, yun ba ang ibig sabihin ng political dynasty? O yung may balwarte? O yung political dynasty basta pumasok sa gobyerno, ito po ba ay kasama po ba dito yung masasabi mong magkakaiba ng branch of government? Pwede kasi yun di ba? Pwede ka sa LGU ka, pwede ka sa Senate ka. Hindi natin alam. Kaya nga importanteng may enabling law dyan. Ito pa bago ko ituloy ito si Ben Tulfo, meron lang akong babasahin sa inyo. Kasi ito sabi dito, ito si Attorney Virgilio R. Garcia, yung ay isang abogado at broadcaster na sa kanyang mga legal na gawain sa pagsabak sa politika. So tumakbo na po pala itong 2022. I think olat din ata ito. Tapos sa kanyang karera bilang abogado, si Attorney Garcia ay nasangkot di umano sa ilang mga legal na usapin. Noong 2003 ay nasuspinde ng 3 taon mula sa pagkabogado dahil sa kapabayaan sa pagnotaryo ng isang peking deed of donation at iba pang hindi Ito nabasa ko lamang po ito sa isang news. Okay? Nabasa ko lamang po ito. Ito ay alleged na nangyari sa kanya. So may mga decision dito. Okay? Nabasa ko ito sa jur.ph na kung saan may nandito yung kanyang kaso. Ayan, lumabas po dito. Ano pa ang kanyang kamakailan lamang. Yan, ito na nga. Naghahain siya ng so ibig sabihin, hindi pa
po natin sinasabing ito'y hinuhusgahan natin yung pagkatao niya. Pero pambihira, ano itong kaso? Ano itong issue sa kanya? Nasuspende ng 3 taon sa pag-aabogado dahil sa kapabayaan sa pagnotaryo ng isang peking deed of donation. Ito nabasa ko sa news. Again, this is an alleged accusation and this is a news. O, ibig sabihin, ito'y galing sa balita. Hindi natin sinasabing kumpirmado ho ito. Nililinaw lamang po natin. Ito po ang report na makikita ho natin yan sa jur.ph. Okay? Andiyan po yung kanyang kaso o kinasangkutan. Ngayon, again, more than the background of this person, definitely malaki ang ating problema sa kanyang gustong tumakbong representante ng nakalaban niya ang mga tulpo. Tapos ikaw ang magpapadisqualify. Malamang sa malamang, wala talagang tsansang manalo ito kaya pinadidisqualify niya mga tulpo. O, tuloy natin si Bitag. At this point, Article 2, Section 26 of 1987 Constitution. Sinuri namin yan. The state shall guarantee equal access to all opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. So, para sa akin, hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement yan? For now, I trust the wisdom of the Commission on Elections. Pero, entitled din naman yung kumukontra sa mga dynasty. Or dito, alam mo tama siya. I think papaboran ng COMELEC yung side ng mga tulpo. Wala kasi enabling law eh. Paano nila ipapatupad? Wala naman lang nagsasabi, ganito ang ibig sabihin ng political dynasty, ito ang ganito. Hindi ho wala ho. Dapat kasi nakadefine ho yan sa batas. Kaya nga, kailangan po ng enabling law. Unless, ipa-define nyo kay Libayan. Pag si Libayan na nag-define yan, sigurado against tulpo yan. Itaga nyo sa pader. May komento yung Libayan na yan dito. Sigurado ko, paboring ano na naman yan. Siguradong palaban na naman yan sa mga tulpo. Obsessed sa tulpo eh. being accused. Siguro dito sa parting to, dahil total, kung ako'y papalarin, lulobin ng pong may kapal na ako'y pumasok sa Senado, sisilipin ko na lang yan. O yan ha. Bitag. Kami, maniningil kami ha. Sinabi mo yan ha. Against ka sa political dynasty. So pag ikaw napasok sa Senado, sisingaling ka namin ha. Kailangan silipin mo talaga yan. Subukan mong ayusin. Alam ko mahihirapan kang ayusin kasi sa Kamara pa lang eh. Diyan kasi magsisimula yan eh. Bago pa umabot sa Senado, tapos magbabay ka, by-cam-scam na naman. Bago pa, isipin mo ha, eto ha, if this is a sincere move against political dynasty, bakit tulfo lang? Ulitin ko, hindi ko kinakampihan niya, binabanatan ko yung mga kapatid nito. Pero bakit tulfo lang? Ang daming political dynasty sa Kongreso. Diyan nga, magkakapatid, baka pati kabit nila, nandyan eh. Nanay, tatay, lahat, nandyan ho eh. Nasa probinsya, tingnan mo, ganito katarantado yung mga yan. Nandyan na nga sa Kamara, may, isipin mo, congressman yung asawa, mayor, yung anak, vice mayor, ano pa yung iba? Yung pinsan, party list. How do you expect na talagang umusad yung political dynasty na yan? Pero gayon pa man, maniningil ang taong bayan kay Ben Tulfo. Sigurado ko, itong si Bitag, itatalakayin niya yan. Sisilipin niya yan. Sisilipin niya ho yan kasi binitawan niya ho yan. Itong maman to, nakita ko na ho ito. Pagka may binitawan to, ginagawa niya talaga. Silipin mo man lang. Kung ayaw pumayag ng mga kasamahan mo, siyempre, marami din dyan magkakapatid. Nandami rin kung ayaw din pumayag nila. At least sabihin mo kung sino yung mga ayaw sa batas na gagawin mong
Kaya lang, mauna nga sa Congress yun. Mahirapan talaga si Ben. Hindi kasi, kahit ba sabihin niyang ayaw niya at sisilipin niya, nagsisimula talaga sa kamera eh. Pero gayon pa man, do your best, Bitag. I know na magaling kang tao and you can persuade your colleagues na kahit pa paano, pag-usapan na huyang political dynasty na yan. Natin kung ano magagawa natin para hindi na magkaroon ng kalituhan at medyo yung kanya-kanyang interpretasyon dahil may batas na. Till then, ito ang nangyayari ngayon. Kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang interpretasyon. May mga dalubhasa nagsasabi, kulang. Mahina yung batas. So, ako naman, patuloy lang ako sa aking ginagawa. At sa aming ginagawan, advocacy namin, ilalaban namin, hindi namin iiwan. Yung mga maliliit na napapabayaan, walang boses, walang mga mukha. Sila yung inaabuso. Sila yung mga pinagsasamantalahan, niloloko at pinababayaan. Sila yung walang boses. Doon ako nakatuon ng pansin. Patungkol naman doon sa sinasabing citizenship. Pilipino ako. Tulungan ko pa kayo. Dalhin ko kayo kung saan. Punta tayo ng Amerika. Punta tayo ng States. Punta tayo ng Russia. Punta tayo ng China. Patunayan nyo na hindi ako Pilipino. Kung hindi nyo kayang patunayan, puro haka-haka, this is what I'm going to tell you. Read my lips. Shut up. May kasabihan, pag ang puno hitik sa bunga, binabato, niyuyug-yug. Number 2 kasi kayo eh. Hindi, alam naman natin may issue kay Erwin. May issue kay Erwin Tulfo na citizenship. O binabanatan din natin yun. Di ba? Totoo naman. Pero sandali, 3 ang Tulfo, 1 lang ang Bitag. Di ba? Huwag niyong idamay itong mama na to. Hindi ako kasi personal eh. This is a personal conviction. Again, ang dahilan kung bakit nabubuhay ako at ang Banateros, kung bakit kami nagpo-political vlogging, because we want to contribute to our country. Na kung sino yung talagang totoong tao, totoong public servant, susuportahan namin. Magalit man kayo sa amin o hindi. Di ba naalala ninyo? Ito, mga kababayan, nagbigay kami ng prueba sa inyo. 2022, galit na galit kayong mga tanso sa amin. Pinagmumuran nyo kami. Bakit di kayo nag-unitain? Ba't di kayo nag-unitain? Di ba kala ko ba Duterte kayo? Iniwan nyo na si Duterte. Oh, bakit di nyo sinamahan si Inday Sara? Di ba Duterte kayo? Ba't kayo nag-isko? Kami po, marunong kaming makinig sa tatay. Anong sinabi ni tatay nun? Di ba? Galit na galit kayo sa amin, pinagmumuran nyo ka, inunfriend nyo pa nga kami. Tapos ngayon, maniniwala na kayo na nabudol. Oh, sorry, Banat Bay, nabudol ako. Sorry naman, nabudol ako. Dati pinagmumura kita, galit na galit ako sa pagmumukha mo, pati sa boses mo, pati ang labi mo, ang kapal-kapal. Tapos ngayon, oh, sorry, nabudol ako ni Marcos. Gago pala kayo. Biro lang. Marami po kasing lumapit sa akin sa Japan na kahit sa Hong Kong na sabi nila, pasensya na Banat Bay, nabudol kami, hindi kami nakinig sa'yo. Kasi kami mga Banateros, wala po kasi kaming pakialam sa sasabihin ng tao. Pag kilala namin itong tao na ito, sinabi ni Tatay Digong, ayaw niya kay Marcos eh. Panindigan natin yun, ayaw niya eh. Oh, pinanindigan namin, minura nyo kami lahat, iskomunista kayo! Ganyan kayo, galit na galit kayo, di ba? Eto na naman, may mga bagay, ako, straight PDP ako. Talagang ikakampanya ko sila, lalong-lalo na si Pastor Kibuloy. Pero may mga tao ako kasing nakikita na nagsilbi sa bayan kahit wala pa sa posisyon. Isa na nga dyan si Pastor Kibuloy. Si Ben Tulfo, sinubaybay. Alam mo, bata pa lang ako. Alam nyo ba na matanda na to? Bakit? Paano ko nalaman? Mga kababayan, high school pa lang ako, naririnig ko na boses ito. Hindi kasi alam mo, nung bata kami, hindi pala high school, yung mga fourth year na ako, yung medyo nagsasasakyan na ako, nagdadrive na ako, pinakikinggan ko itong mga Tulfo. Lalong-lalo na itong Bitag. Pinakikinggan ko ito sa radyo, pinanonood ko ito sa telebisyon. Hangang-hanga ako dito kay Bitag. Sabi ko nga sa inyo, bata pa lang ako, sinusubaybayan ko na itong maman to. And consistent siya.
sa tatlong magkakapatid, tanggalin na natin yung isa. Yung isa talaga magulo eh. Pero sa tatlong magkakapatid, ito ang pasasabi kong consistent. Hindi ko to close ha? Hindi ko ito, mas nakausap ko pa nga dati si Senator Raffy dahil sa naging kasama ng Mocha Girls yan sa isang commercial eh. O si Erwin dahil sa PCO, si Mocha. Pero itong mama na to, nakita ko yung consistency niya, yung tapang niya, at hindi mahilig sa showbiz. Yung kasi alam naman natin yung kapatid niya, pasensya na ha. Yung kapatid niya pagka trending, yun ang sinasakyang issue. Si Erwin naman, wala na, kinain na ng sistema. Pero ito naging consistent. At hindi namumulitika ito. Ayaw niya ng politika. Ang gusto niya, taong bayan. Ang importante sa kanya yung taong bayan. Ang importante sa kanya yung mga mamamayang Pilipino. Yun ang gusto ko. Tulad nga rin po ni Busita. Marami sa inyo ayaw kay Busita dahil akala ninyo binanatan ni Busita si Pangulong Duterte. Hindi ho niya binanatan. Ako, hanga naman ako kay Busita dahil po doon sa kanyang advokasya sa mga rider at sa mga tolongges na traffic enforcer, which is true. Mga kababayan, maraming kamoting rider pero napakarami rin kamoting traffic enforcer na bobo. Sorry bobo na, 'di ba? At saka kasama niya ako doon sa yung nagche-checkpoint tapos ang i-checkpoint lang puro motor. Naranasan ko din 'yan eh. Yun nga lang, naka-big bike ako. Kaya nung pinara ko, anong motor mo? Ganda niyan. Pwede ba magpa-picture? Ganun, pero nakakabuisit pa rin. Kasi, parang bakit? Yung wala bang kriminal na nakakotse? Ang dami nga kriminal na nakakotse, nakabarong pa. Kaya ako, at noon pa matagal niya nang nagagawa yan. Even before the party list. Kaya lang, nabuisit ako nung tumakbo siya sa party list. Bakit? Yung mga kasama niya, ginamit lang siya. Kaya natuwa naman ako nung tumakbo siyang senador. Dahil nung tumakbo siyang senador, ayun, solo ko na siyang iboboto. Di ba? I mean, for me, solo na siya. No? Siya na lang iboboto ko, wag na yung mga kasamahan niyang walang inatupag ko, hindi batikusin ng mga Duterte. Alam mo, kawawa nga si Busita eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag sana tayong ganun eh. Nakita niyo nangyayari kay Busita ngayon? Dahil sa katarantaduhan ng kasamahan niya, nadadamay pati siya. Di ba? Bakit? Naidikit sa kanya yung one rider party list eh. Nadadamay tuloy siya. Wag ganun. Tignan natin yung tao, hindi yung kasama niya, yung kagrupo niya. Ganun din dito kay Bitag. Wag natin tingnan si Bitag na bilang tulfo. Tignan natin si Bitag bilang separate. Wag niyong kakalimutan. Si Joseph, kilala niyo si Joseph? Joseph! Inakit ng asawa ni Potiphar? Joseph! Sabi, kilala niyo yung mga kapatid niya. Anong ginawa sa kanya? Binugbog siya. Mga walang niya yung kapatid niya. Hindi di ba? Totoo, mga walang niya ang kapatid ni Joseph. To the point, pinabayaan siya hanggang mabulok sa kulungan. Buti na lang God was with him. Kaya talaga umangat si Joseph. Pero kung tatanungin mo yung mga kapatid niya, puro mga walang niya. Pero ibang tao kasi yun. Yun yung sinasabi natin dito eh. Hindi porkit magkakapatid yan, pare-pareho na yan. Di ba? Si Coach Oli, mahilig sa babae. Ako, single. Gago! Kakaiba kami. Hindi pa pwedeng pareho kami ng prinsipyo. Ako, ayokong nagmamahal. Gusto ko lang tumitikim. Biro lang po, biro lang. Gago! Hindi, ayoko. May kanya-kanya ko kaming prinsipyo dyan. Kaya mga kababayan, yun yung sinasabi ko, hindi porket yung kasalanan ng kapatid, kasalanan na rin ni Bitag. Di ba? Yun ang akin dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, eto, ako, sa tingin ko, mananalo ito si Ben Tulfo eh. Ako, sumusuporta ako dito. Hindi dahil sa mananalo ito. Pero maniwala kayo sa akin, pag ito nanalo at hindi niya ginawa yung mga pinapangako niya, yung para sa tao, pag hindi siya naging consistent, pag hindi niya pinagtanggol yung mga ordinaryong Pilipino, isa ako sa babanat dito. Maniwala kayo sa akin, kahit ganito to kasiga, babanatan ko ito sa channel ko, kung hindi niya gagawin yung pagsisilbi sa mga mahihirap.
Kasi yun ang pinagsisilbihan niya ngayon eh. Doon ako nabilib. Again, pasensya ka na, Rapi, pero Senator Rapi, hindi ka ganun eh. Ang pinagsilbihan mo lang yung mga sikat. Sorry, wag ka magagalit, pero that's the truth eh. Di ba? Yun ang katotohanan. Iba ho ito si Bitag eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, binibigay ko baraha ko dito. Ipinupusta ko yung pangalan ko dito. I will not. Again, hindi pa ako nagkamali sa inyo mga kababayan. Never pa ako nagkamali sa inyo. Nung sinabi ko sa inyong bubudulin kayo ni Marcos, binudol nga kayo. Tama, mali. Ayaw nyo makinig nun. Ngayon, I will put again my name on this guy. Eto, hindi kayo bubudulin nito. At pag binudol kayo nito, maniwala kayo sa akin, ako, mangunguna, na batikusin to. Sasamahan ko pa si Libayan. Pero hindi. Nakita ko na itong maman to mula nung bata pa ako hanggang pagtanda ko, consistent to. Hindi to mahilig sa camera. Ang camera ang dala lang niya yung kanila, yung team lang niya. Para siguraduhin na protektado siya. At para talaga mas lalong magising yung kanilang ginigising. Pero ang talagang tinatarget nito, yung mga umaapi sa mga ordinaryong Pilipino. Walang biro yun. Tuloy natin ito bago tayo magtapos. Pukulan ng mga taong siguro wala lang sila magawa o di kaya namumuna lang. Siguro may punto sila o siguro sila yung mga best example ng mga kengkoy, kumagat, kolokoy. Ayun, ako po, ayun na. Nayari kay ni Bitag.